Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga ginigili kong kapatid, ano ang gagawin ninyo kapag naharap kayo sa isang krisis ng buhay? Katulad ni Jose na narinig natin sa Ebanghelyo, nagkaroon siya ng krisis. Nakatakda na siyang ikasal sa isang babae, ngunit natagpuan niyang ito'y nagdadalang tao. Krisis. Araw-araw, may kinakaharap tayong krisis ng buhay. Mga problema na kung minsan ay hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. So, tignan natin ang halimbawa ni Jose. Ano ang kanyang ginawa? Ang unang ginawa ni Jose ay natulog. Natulog, literally. Pag ang isang tao ay natutulog, tanda ito ng pagtitiwala. Kaya hindi tayo makatulog kung takot tayo. Kung hindi natin pinagtitiwalaan yung katabi natin o yung kasama natin, baka pagtulog ako bigla akong halikan nito. No? Baka pag natulog ako biglang kunin nito ang aking pitaka. Ang isang taong nakakatulog ay isang taong nagtitiwala. Kaya nga po, katulad ngayon, madaling araw, mag-aalas 5, hindi naman tayo karaniwang nagdiriwang ng misa ng 4:30. Marami sa inyo ang gumising ng maaga o baka hindi pa natutulog. Ang iba sa inyo ay galing sa trabaho, dumiretso na sa katedral. Kaya kapag may nakita ako ngayon na natutulog, habang ako ay naghohomili, iisipin ko na lang, ang laki ng tiwala niyang taong niya sa akin. Matulog. Kung hindi man matulog literal, matulog din ng figurative. Hindi ipipikit ang mata, kundi hihinto. Pause. May crisis, let us pause. Let us see what will happen. Let us see what we should do. Matulog. Yan ang ginawa ni Jose. Ang ikalawang ginawa ni Jose ay gumising. Hindi naman siya natulog lang. Siya'y gumising. At nang siya'y gumising, sabi dito sa Ebanghelyo, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Merong ibang mga tao, tulog lang ng tulog. Iaasa na lamang sa Diyos ang kanyang problema. Pag may krisis, magdadasal sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na po sa problema ko. Parang sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, wala akong gagawin, bahala ka na. Hindi. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Matulog, pero gumising. Kumilos. Hindi natin pwedeng laging iniaasa sa ibang tao ang kalutasan sa ating problema. At hindi natin pwedeng daanin lang sa pagdarasal ang lahat ng mga krisis na dumarating sa ating buhay. Kinakailangan ding gumawa tayo, kumilos tayo. Oo, magtiwala tayo sa Diyos, pero gawin natin ang kaya nating gawin. At dito sa Ebanghelyo, ang sabi nga ginawa ni Jose ang utos ng anghel ng Panginoon. At pinakisamahan niya si Maria. Paggising ni Jose, ginawa niya ang gusto ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa buhay natin, hindi maiiwasan yung krisis ng buhay. Pero tinuturuan tayo ni Jose na magtiwala at kumilos.
at sundin ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, sasabihin nyo, Father, sige, gusto ko naman sundin ang kalooban ng Diyos. Paano ko malalaman ang kalooban ng Panginoon? Well, nagpapadala ang Diyos ng mga anghel sa buhay natin. Hindi literal na anghel na may pakpak, kundi mga tao na gagabayan tayo. Maaaring ito'y isang magulang, maaaring ito'y isang kaibigan, maaaring ito'y isang pari. Baka ngayon, habang nakikinig kayo sa akin, ay ginagamit ako ng Diyos upang sabihin sa inyo kung anong dapat ninyong gawin. Just like Joseph, be open to the message of the angel. Just like Joseph, be open to the guidance of the angel. At ito, mga kapatid, ang titiyakin ko sa inyo, kapag ginawa natin ang gusto ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo magkakamali, hindi tayo mapapahamak. Hilingin natin, mga kapatid, ang panalangin ni San Jose, nawa, katulad niya, tayo ay laging magtiwala sa kalooban ng Panginoon at gawin kung ano ang utos ng Diyos. Amen.